Marami pong nagtatanong kung paano naman kapag immigrant visa ang hawak or long-term visa o di kaya ay permanent residency. Ano-ano daw ba yung mga katanungan sa Philippine immigration and ano-ano ba yung mga posibleng hahanapin sa Philippine immigration? Kapag long-term na po yung visa na hawak natin o di kaya magma-migrate na tayo sa ibang bansa, ganun pa rin naman po yung mga common question sa Philippine immigration. Like for example, saan ka pupunta? Anong gagawin mo doon? Ganun pa rin yung mga question. And also about sa mga petitioner natin, like for example, sino ang nag-petition sa'yo na mag-migrate doon sa ibang bansa? For example, yung parents natin or spouse natin o di kaya yung relatives natin. So, magdedepende pa rin po yung mga follow-up questions nila sa isasagot natin. So, sa experience ko po, dahil meron po akong offload history, 'di ba, nung nag-travel ako to Maldives, na offload ako, but then nakapag-flight naman po ako again successfully to Maldives, and then nag-flight ulit ako to Germany, nag-visit ako dito, and successful din. And nung last travel ko po na yung hawak ko ay immigrant visa na po siya, family reunification visa. And dumaan po ulit ako sa secondary inspection that time kasi nga meron akong offload history. So sa experience ko po dati, sa first inspection, ang tinanong po sa akin ng immigration officer, saan daw ako pupunta. And sabi ko, sa Germany po. And then sabi niya, magtuturist ka ba doon? And then sabi ko, to reunite po with my husband. And sabi niya, anong nationality ng husband mo? And then sabi ko, German po. So, nung time na yun, ang pinakita ko po sa kanya ay passport ko, boarding pass, and CFO certificate. Dahil foreign national ang spouse ko, so kailangan kong mag-attend ng guidance and counseling program sa CFO. Kaya, nag-provide talaga ako ng CFO certificate. So, isa po yun sa requirement kapag long-term po yung visa na hawak natin and meron tayong foreign national partner o di kaya former Filipino or dual citizen yung spouse natin or fiancé natin. So, after nun, sabi ng immigration officer, ma'am, mag-fill up ka po nitong form and mag-proceed ka po doon sa secondary inspection para ma-delete daw yung offload record ko. So, doon sa secondary inspection, hinanap po doon yung marriage certificate namin and yung ID copy ng asawa ko. So, yun lang po, and then wala na silang questions doon sa secondary inspection. And actually, sinabi nung immigration officer na, ma'am, ide-delete na po namin yung offload record mo para sa next travel mo ay hindi ka na maabala. Kasi, alam nyo, simula talaga nung na-offload ako, every travel ko ay dumadaan po ako sa secondary inspection. And ayun nga, di ba, na-mention ko sa videos ko na kapag once na mag-undergo tayo sa secondary inspection, doon po meron pong further inspection na mangyayari. So, maraming questions and at the same time, doon po sila maghahanap ng additional documents. So, grabe yung experience ko talaga every travel before. So, eto po yung CFO advisory, kung saan nakasaad po dito kung sino-sino ba yung mga hindi na kailangan ng CFO and kung sino-sino ba yung mga kailangan ng CFO. So, eto po yung visa categories na kailangan po mag-register sa CFO. First, permanent residence or immigrant o di kaya ay long-term visa. Yun na po yung mga na-mention ko. And then spouse or fiancé or partner visas with direct pathways to permanent residence. So, yun na nga yung spouse visa, yung family reunification visa to spouse, fiancé visa or marriage visa, or partner visa. Kasi yun na po yung mga visa kung saan eligible na po sila mag-apply ng permanent residency pag-arrive dito sa ibang bansa. So, kapag yun po yung
visa na hawak natin, kailangan po natin mag-register sa CFO. And then number 3, au pair visa for Europe. And then J1 visas for US bound. So yun po yung mga visa categories na kailangan po mag-register sa CFO. So isisingit ko na lang din po dito sa video kung sino-sino ba yung mga hindi na kailangan ng CFO certificate. Tourist, visitor, or short stay visa, hindi nyo na kailangan mag-register sa CFO. Student visa, work visa, digital nomad visa, dependent visa, temporary resident permit visa for Canada bound, open work permit visa for Canada bound. Yun po yung mga visa categories na hindi na kailangan mag-register sa CFO. So ayun, clear na po yun, okay? So kung kailangan nyo po ng clarification, kung kailangan nyo ba talaga ng CFO certificate or hindi na, i-message nyo po ang CFO sa Facebook page po nila o kaya naman ay tawagan nyo po sila. Meron po silang contact number sa Facebook page nila. So eto na nga, yun na nga po yung mga requirements para sa long-term visa holder or permanent residency holder, passport, visa, or permanent residence permit, CFO certificate, and for example, kapag yung petitioner natin ay spouse natin, so dapat meron tayong marriage certificate, and for example, family relative yung petitioner, kailangan meron tayong birth certificate. Just in case lang po, nahanapin sa Philippine Immigration, at least we are over-prepared. And then passport copy po ng mga petitioner po natin. So sa mga nagtatanong kung kailangan ba ng return ticket, kapag long-term visa po yung hawak natin or permanent residency, hindi na po natin kailangan ng return ticket. So hindi ko pala na-mention kanina, sa experience ko po dati, di ba nag-undergo ako sa secondary inspection, doon po hinanapan po ako ng return ticket. Sabi ng immigration officer, ma'am, meron po kayong return ticket. And then ang sagot ko po sa kanya, wala po akong return ticket dahil mag-a-apply po ako ng residency pagdating dito sa Germany. Yun po yung sagot ko sa kanya. And then sabi niya, okay. So walang problema. Kung for example, mag-ask po sila ng return ticket, sagutin nyo lang din po sila kung ano ba yung purpose ng travel nyo. For example, magmamigrate na kayo sa destination nyo, then yun lang din po yung isasagot nyo. So, wag kayong matakot kung hinanapan kayo ng return ticket and wala kayong naipakita kasi long-term naman yung visa na hawak nyo or immigrant naman yung hawak nyo na visa. So, wala pong problema kung walang return ticket. Kung meron pa po kayong mga questions, clarifications, o di kaya kung gusto nyo pong mag-share ng Philippine immigration experience nyo, please i-message nyo po ako o di kaya i-comment nyo po dito para ma-share po natin sa mga kababayan natin. At least, for example, the same case sila sa inyo, meron silang idea kung ano-ano ba yung mga dapat nilang ihanda para sa travel nila. Thank you po for watching. Bye-bye!